Okay, magandang araw na naman sa inyong lahat. Agosto na. So, medyo nahuli lang tayo na-upload sa nabisi sa mga importanteng gawain. Natutuwa naman ako dito sa PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, na isasama nila sa kaso si dating spokesperson ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque. At ipinaliwanag pa ni Ibinalo senior partner na si Attorney Enrique Buco de la Cruz. In-interview siya ni Christian Esguerra sa kanyang programa. Napakaganda ng paliwanag ni Attorney Enrique Buco de la Cruz doon. Panoorin niyo kung bakit sumabit itong si Attorney Harry Roque na possible na madisbar kung tutusin ayon sa abogado. So ito, nakikita natin paano yung bira ni Attorney Harry Roque kay Attorney Lery Robredo. Ang pinag-initan niya yung rapper reporter na si Pia Ranada. Kala niya kung sino siya magsalita, ngayon pala ito may kasangkutan siya. Although siya nananatiling inosente until proven in the court of law. Siyempre patutunayan pa yan ng PAOK sa kailangan gagawing case build up o meron na sila nabubuo na kaso, yung ebidensya i-present nila, depende pa yan. So nananatili pa rin na inosente itong si Attorney Harry Roque. So irespeto pa natin yon at korte ang magdedesisyon doon. Ngayon, meron siyang watch bulletin na order, kaiba nito sa whole departure order, malaya pa siyang makaka-movement na hindi naman pinipigilan. So meron pa siyang karapatan dyan base sa Constitution, right to travel. Pero siyempre tinetrace na siya kung saan siya pupunta. Ngayon kung lumabas ang warrant of arrest, kung nandito siya sa Pilipinas pa rin, malalaman kung siya pupuntahan. Meron siguro na dyan mga intelligence officer, maaari, pwedeng ganon. At kung dapat nung panilabas yan sa kaso ni Pastor Kibuloy, ito yung hirap hanapin ngayon, dagdag trabaho pa sa mga otoridad. Kung dati tinetrace sila kung nasan yan, at paglabas ng warrant of arrest, madali siyang ma-aresto. Ganun din yung ginawa kay Congressman Representative Arnie Tevez, dapat maaga itong napigilan yung paglabas niya ng bansa. Yung case build up kasi medyo kapag nasa prosecution ka, bubuo ka kasi ng ebidensya. Kailangan mapikit yung ebidensya mo, especially pag criminal case. Pag na-dismiss yan ng korte at napawalang sala ang akusado, hindi mo siya pwedeng kasuha kasi ulit, pagkaparehong ginawa niya kaparehong kaso. Kasi double jeopardy yun. Nasa Constitution po yun. So, mahirap ang criminal case. Mahirap din ang dadanasin ng akusado kapag napatunayan siyang guilty sa ganitong klase ng krimen. Criminal case, may pagkakakulong niyan, lalo kung may bitay pa. Pwede mabitay ang isang akusadong napatunayang nagkasala sa batas. Pero depende sa kaso yan. At nakapostpone naman yung ating death penalty. Gusto nga dating buhayin nyo sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na natuloy. So hindi malamang hindi na nakausad, hindi na natuloy-tuloy. Parang naging media hype, social media hype lang. Na-hype lang yung mga fans sila doon, mga DDS. Pero hindi naman talaga natuloy. So ito, ako tatanungin yung death penalty, dapat pinapataw yan sa mga corrupt. Talaga nagnakaw, malaki nilanakaw, plunder. Siyempre, mga politiko, hindi naman na ipapasa ng mga congressman yan basta-basta. O kaya, kung hindi mamaypasa doon, yung death penalty, sana iparusahan sa mga ipapasok ng malaking droga, yung maramihan, illegal na droga. At saka murder, yung talagang makahayop na yung ginagawang pagpatay na walang kadahilanan. Sa Attorney Harry Roque, sa sobrang to be honest, yayabangan ako kay Attorney Harry Roque kung sino siya magsalita. Kaya Attorney Lery Robredo, yung panahon para Vice President si BP Lenny. Nangyayari sa kanilang pambato na si
VP Sara Duterte, ito nga, at mukhang hindi na maganda yung relasyon sa Marcos administration, nawala na yung unity. Magantayin lang tayo, good work sa ano developments nitong maging kaso na to. At good work sa PAOK TF, sana magtuloy-tuloy po. At sana totoong ebidensya para pag napasahan yung akusado, hindi pa papagdudahan na na-frame up siya o ano man. Doon lang tayo sa totoong ebidensya at sa totoong akusado na nagkasala sa batas, yun lang. Maraming salamat sa mga Pilipino na buhay sa social media at nagbabantay sa Congress hearing, Senate hearing, sa mga ganito, mga anomalya, para alam natin kung sino yung mga dapat nang hindi na iboto. At hanggang dito lang po muna, PAOK TF, PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, kakasuhan na o sinama sa kaso si Atty. Harry Roque. Maraming salamat po.